Nakikita na nga mga kakulitang itsura nitong aming ipinapagawang dream house dahil may header na nga ito. Bali ngayong araw nga pala na ito mga kakulit dahil nabuhusan na nga yung lahat ng poste sa part ng likuran ng aming ipinapagawang dream house. Kaya naman uutay-utay na nga pala ulit ng inyong daddy kulit ang pagtataas ng asintada nito. Inuuna na nga palang itaas mga kakulit ang pag-aasintada sa part ng likuran ng aming ipinapagawang dream house. Hindi ko nga alam kung ano bang diskarte mga kakulit ang ginagawa ng inyong daddy kulit sa pag-aasintada. Sapagkat napapansin ko nga mga kakulit na meron talagang inuunang asintadahan ng inyong daddy kulit. Medyo may kataasan na nga pala mga kakulit itong asintada dito sa part ng likuran ng aming ipinapagawang dream house. At kung inyo nga rin palang mapapansin mga kakulit, dito nga sa part ng likuran meron ngang dalawang poste na magkatabi. Yung isang poste kasi mga kakulit dati na ngang poste yun ng aming bakod. Hindi naman pwedeng yun na nga rin mga kakulit ang magiging poste ng aming ipinapagawang bahay. Sapagkat yung bakod nga namin mga kakulit mas mababaw nga ang pundasyon kumpara dito sa aming ipinapagawang dream house. Kaya naman kahit itong pader nga mga kakulit ng aming bakod ang idediretso naming pader ng aming ipinapagawang bahay, pinostehan pa nga ulit namin ito ng panibago at nilagyan nga ulit namin sa ilalim ng extra tie beam. At yung dating poste nga mga kakulit ng aming bakod, idediretso pa nga rin namin para naman dagdag tibay na nga rin. Bali sa mga oras nga pala na ito mga kakulit, nasa kabilang side na nga pala ang inaasintadahan ng inyong daddy kulit. Bali itong part nga pala na ito mga kakulit na inaasintadahan ng inyong daddy kulit, ito nga yung part ng magiging kwarto namin at yung katabi naman yun nga yung part ng magiging living area. At sa pagkakaalam ko nga mga kakulit, isang patong na nga lamang ng asintada at maglalagay naman ng header ang inyong daddy kulit para nga sa magiging bintana namin. At kung inyo nga palang mapapansin mga kakulit, medyo malalaki nga pala ang bintana nitong aming ipinapagawang dream house. Sapagkat medyo maliwalas nga ang hangin dito mga kakulit sa aming pwesto na ito, kaya naman medyo pinalakihan nga namin ang bintana. Mas masarap kasing malanghap mga kakulit ang sariwang hangin kesa nga sa hangin ng electric fan. At kung inyo nga palang mapapansin mga kakulit, meron pa ngang ilang mga poste na hindi pa nga nabubuhusan. At yung iba naman mga kakulit, lampas kalahati na nga ang kanilang nabuhusan. Medyo may kataasan din nga pala mga kakulit itong aming ipinapagawang dream house. Para kahit medyo maliit nga lamang yung bahay, basta mataas, parang napakalaki na nga rin itong tingnan. At noong makita ko na nga mga kakulit na meron na ngang header ang aming ipinapagawang dream house, sobrang nakakatuwa sapagkat nakikita ko na nga ang itsura nito. Kahit na bintana pa nga lamang ang meron ito. At sa mga oras nga na ito mga kakulit, ang aasintadahan naman ng inyong daddy kulit, yung part ng division ng magiging kwarto at ng magiging living area. Medyo may kalakihan din nga mga kakulit itong aming magiging kwarto dito, sapagkat may sukat nga ito na 12 feet by 12 feet. At yung living area naman mga kakulit, may sukat nga na 8 feet ang lapad. At yung haba naman 12 feet. Bali ang kabuuang sukat nga mga kakulit nitong aming ipinapagawang dream house, 21 feet by 20 feet. Para sa amin nga mga kakulit, medyo may kalakihan na nga rin itong aming ipinapagawang dream house. So yun lamang mga kakulit at nabala ko na naman ng 3 minuto ng inyong panonood sa amin. See you next vlog. I love you all. Charot! Hindi dapat gayon.